At eto na nga, kung ikaw ay naghahanap ng iba pang paraan para kumita ng extra online na pwedeng work from home with passive income and less ang requirements, pasukin natin ang digital products. Una sa lahat, bakit nga ba digital products ang patok ngayon at posibleng magiging trend sa year 2025? Simple lang, hindi mo kailangan ng physical inventory. Wala kang alalahanin na delivery at logistics. Pag-upload mo, ready nang bilhin ng kahit sino, kahit anong oras, at syempre, unlimited ang potential income mo. Kaya una, ano nga ba ang mga digital products? Ang mga ito ay mga produkto na nasa digital aspect tulad ng mga ito. Ang maganda dito, hindi mo kailangang mag-alala sa physical inventory kaya mas mabilis siyang i-manage. Ngayon, ano ang mga dapat natin i-consider kapag magsisimula na tayo sa pagbuo ng digital product? Unang step, alamin mo kung sino ang magiging client mo. Sino ang bibili ng product mo? Ano ang problema nila na kaya mong solusyonan? Kapag kilala mo na ang market mo, mas madali ka nang makakabuo ng tamang product. For example, ang target client mo ay mga parents na may mga anak na below 5 years old. So, ano yung problema nila na kaya mong solusyonan? Na with your product, makakatulong ito sa mga parents na ito. Dito, pwede kang magbenta or gumawa ng mga busy books or e-books for kids na pwede mong i-offer sa kanila. Step 2. Pumili ng format ng digital product na swak sa market. Kung mahilig ang target clients mo sa step-by-step guides, e-book ang bagay na i-offer sa kanila. Or di kaya, kung gustong matuto ni client visually, baka online course or video tutorial naman ang product na mai-offer natin sa kanila. At ngayon naman na magpapasko, pwede nating i-offer sa mga kapwa natin seller or may mga printing services ang mga customized na ampaw, chip bags, and scratch cards tulad nga nito. Basta tandaan, kailangan valuable ang lahat ng iyong produkto. Ibigay ang mga bagay na hindi nila makukuha sa Google. Aalalahanin po natin, ang mga tao, they are willing magbayad kung totoong makakatulong talaga ito sa kanila. At ang isa pa sa mga dapat rin natin i-consider ay gumamit ng tools para maging professional ang output natin. Dito, hindi naman kailangan na mahal na software ang gagamitin natin. Pwede tayong gumamit ng free version ng Canva o iba pang online tools para mapaganda ang produkto mo basta i-explore mo lang itong Canva. In my case, ang ginagamit ko po ay Canva. At para sa mga gustong gumamit nga ng Canva sa pagbuo ng kanilang digital products, panoorin nyo rin po yung mga video na ito. Mas detalyado nating ipapakita kung paano po ako gumagawa ng digital products using Canva. At kung paano ko rin to ibebenta sa isang online digital market platform tulad ng Racket.ph. Ngayon naman, para magdagdagan ng inyong digital product, gagawa naman tayo ng busy book. At itong gagawin nating busy book ay pwede rin for personal use, pangregalo, or pangbenta as digital product. Kaya, simulan na natin. Step 1. Mag-isip muna kayo ng theme ng inyong busy book. Pwedeng princess, astronaut, cars, or animals. Step 2. Mag-create na tayo ng design. Para magawa ito, punta na tayo sa canva.com. Let's click Create Design and hanapin ang custom size. At gawin itong 8.5 by 11 inches. Sa busy books pala na gagawin natin ngayon, this includes tracing alphabets, coloring book pages, matching activity, and maze activity. So, let's start. Kapag nasa 8.5 by 11 inches na ang size ng paper natin, next naman ay ang paglalagay ng margin. Kaya, click File,
hanapin ang settings, and click show rulers and guides. As you can see, may ruler na siya sa taas and gilid. So para magka-margin, hilahin lang natin ang margin from the ruler. Dito, depende sa inyo kung gaano kalaki ang margin ninyo. Pwede ninyo naman ito i-adjust depende sa gusto ninyo. And kapag may margin na, start na tayong mag-design. Nag-iwan pala ako ng blank page sa page 1 para sa cover page natin mamaya. At dito sa pagde-design, inuna ko muna ang background. Since princess ang team na pinili ko, maghahanap tayo ng background na may princess. Dito sa part na to, gamitin nyo na ang inyong creativity. Pwede kayong mag-upload ng pictures, pumili sa elements, or gamitin natin itong app sa gilid. But in my case, ito yung ginagawa ko. Go to apps, hanapin ang Magic Media, at sa describe what you'd like to create, ang nilagay ko ay cute little princess. Tapos, sa styles, ang pinili ko ay anime. At ayan na ang ating background. Kapag may background na, huwag natin kalimutan i-duplicate ang page na ito. Click nyo lang itong symbol na ito sa taas para madoble ang page at i-click nyo lang yan depende sa number of pages na gusto ninyo. At kapag may pages na kayo, maglagay na tayo ng content. Ang unang content na ginagawa ko at ituturo ko ay tracing alphabets. So, I start sa image ng apple, go to elements, and search apple. Tapos, i-drag lang dito sa gilid. At para magamit pa ang space dito sa taas, maglagay din tayo ng tracing letter. So, go to elements, search tracing letters, tapos piliin natin ang letter A. At i-drag lang natin and ilagay dito sa kabilang. After nyan, let's add shapes. Tapos maglagay tayo ng text and let's write apple. Maglalagay rin pala ako dito ng text na trace the uppercase letter. After nyan, maglagay na tayo ng lines. So, go to elements, then search line. Pili lang kayo ng line, then i-drag nyo lang dito. I-repeat nyo lang hanggang sa makuha nyo yung desired number of lines na gusto ninyo. If gusto nyo ng may broken line sa gitna, pwede nyo rin ito gawin. And once na may mga lines na, maglagay tayo ng letters na ititrace ng kids. So, go to text and i-type ang KG primary dot. Tapos, i-type natin ang letter A. Tapos, i-copy and paste lang.
lang natin hanggang sa matapos natin ang lowercase tulad nito. Ayan, natapos na sa wakas. Ito optional lang naman ito ha, pero naglagay ako dito ng mga letters na bibilugan ng mga bata para may dagdag pagkakaabalahan din sila. Pwede nyo rin gawin yung ganito kung gusto ninyo. So, kung okay na ang ganitong format sa inyo, pwede nyo na ito ulitin sa mga susunod pa na page from A to Z. If natapos nyo na ang inyong tracing activity, tara na't dagdagan natin yan ng coloring book pages. So, punta tayo dito sa apps, click Magic Media, and ilagay sa describe what you'd like to create ang princess coloring pages. If princess ha, yung team ninyo. Tapos, i-drag nyo lang dito at ulitin lang hanggang sa masatisfy kayo sa number of pages ng coloring book ninyo. Tayong tracing activity. Mayroon na rin tayong coloring book, no? Ang next naman ay ang matching activity. So, maglagay tayo ng text dito para sa instruction natin. And i-type natin, match the same element. Dito, go to elements and mag-search lang tayo ng bagay na related sa team natin. Pwedeng flower, pwedeng crown, or pwedeng, depende sa'yo. Tapos, ulitin nyo lang hanggang sa maging tulad. Para naman sa last na ituturo ko sa inyo, ito ay ang maze activity. Ang concept ko dito ay dapat makalabas si princess sa maze at para makabalik siya sa castle. So, para sa maze activity na ito, let's go to elements, i-search ang castle, then i-drag lang dito sa upper part. Tapos, balik ulit tayo sa elements, then ang i-search naman natin ay yung word na maze. I-drag ulit natin dito sa ilalim ng castle. At ayan, dagdagan pa natin ng isa pang element. Ipasok natin si princess. At kapag andyan na si princess, maglagay tayo ng text na help the princess find her way to the castle. Ayan, no? So, meron na tayong maze activity. Tapos, ulitin nyo lang yan sa ibang pages or kung may naisip pa kayo na ibang ilagay na elements, feel free to be creative. Remember, feel free to be creative. So, kapag natapos na natin ang tracing, coloring pages, matching activity, at maze, let's proceed sa ating last step. At ito ay ang ating cover page. So, punta ulit tayo at balikan ang page number 1. I-copy lang natin ang background na ilinagay natin sa page 2 at i-paste natin dito sa page 1 to assure ang consistency ng visibook natin. Tapos, add na lang kayo ng text and shape dito. Depende sa gusto ninyong once na may interior at cover page na tayo, ready na kayo to upload your digital products sa mga online platforms.
Paano nga ba gumawa at magbenta sa isang digital marketplace tulad ng Racket.ph? So, paano nga ba gamitin sa Racket.ph? First, make sure na may Google account muna kayo. If may Google account na, let's go to Racket.ph. Hanapin at pindutin ang login or join sa gilid. Tapos, sign up using your Google account. Log in with Google. Then after that, i-click natin itong Edit Rocketship. At lalabas itong 5 features niya, which is about, services, products, socials, and design. As you can see, may laman na yung aking Rocketship because ito yung ginagamit ko as a shop sa Racket.ph. So, start tayo dito sa About. Get to know me. So, here, all you need to do is provide the needed information tungkol sa inyo. Like sa photo. Sa photo, mag-provide kayo ng picture nyo na sa palagay nyo ay makikilala kayo. Just click this change photo. Yan, pwede kayong mamili. Ano ba yung photo na gagamitin ninyo? And then, ayan, napalitan na siya. Then, dito naman sa cover photo, I suggest mag-upload kayo ng photo which do you think highlights yung mga products and services ninyo na interesting and possibly sumasagot sa mga problems ng clients natin. Or di kaya, pwedeng mamili kayo dito sa mga photos na pre-provide ni Racket.ph. So, paano natin ito gagawin? Okay, add image. Again, click here to upload files just in case po na may mga cover photo na kayo na nai-ready na do you think na makakatulong sa mga clients ninyo. Or di kaya, you can choose a stock photo here in Racket.ph. So, like for example, ito. Ayan. Pwede nyo rin naman siyang balikan if ever na may nagawa na kayong cover photo or di kaya i-replace nyo lang yung image na ito. At ang kailangan dito is up to 5 photos sa ating cover photo. So, once na may photo na tayo, let's fill up yung ating first name and yung ating last name. And syempre, kasama na rin dito yung ating roles. Add up to 5 roles. Ang nilagay ko dito is content creator, digital marketing, digital artist, graphic design, social media, freelancer, digital marketing, teacher lifestyle since I'm a teacher, and last role na ilalagay ko dito is craft artist. If wala sa mga binanggit ko yung roles ninyo, pwede pa kayong mamili dito sa mga pre-provide ni Racket.ph. Just scroll down nyo lang. Like ito, meron tayo admin staff business, AI engineer, AI ethics consultant. So, just scroll down. Baka nandito yung mga roles ninyo. Again, mamili lang kayo ng 5 roles dito para may mailagay kayo dyan. Next is, kapag may roles na kayo, let's proceed to the country. Sa country, malamang tayo ay nasa Philippines. Just scroll it lang. Region, mamili kayo. Dahil ako ay nasa NCR, I'll choose Metro Manila. And the city is Taguig City. Sa ating headline naman, pwede nyo dito ilagay is digital creator. Dito po, hindi naman kailangan na sobrang haba, 2 to 5 words as enough na. So, lagay ko sa headline ko is teacher and digital creator. So, sa headline, dito siya lalabas. Dito po. Kung inyong mapapansin, nakalagay dyan, hello, I'm Iris Briagas, teacher and digital creator. Yung headline, dito lang po siya lalabas sa baba. Kaya nga, hindi naman kailangan na sobrang haba ng inyong headline. Next, about you. Dito, ilagay mo anything about you.
I suggest ilagay mo rin dito yung kung ano yung mga expertise mo and yung mga kaya mong i-offer. In that way, makakatulong ito para makapag-build ng tiwala sa mga clients mo. Like for example, ang nilagay ko dito, hello, I'm Iris, an experienced and licensed teacher. Let's discover a curated collection of educational products. So something like that. Yan yung unang makikita din ng inyong mga clients. And once na nakapaglagay na tayo sa About You, click Save Changes. Astig, your changes have been saved. So kapag nandyan na, lumabas na yan, ibig sabihin na save na natin yung ating gawa, yung ating profile. Next part naman is services. Dito naman, you will offer your services like may nagpagawa sa'yo ng high quality logo, graphics, animation, or di kaya website, kaya pwede ka rin kumita in this way. So let's start our first service. Add your first service, let's click this. As you can see, may mga template na binigay na dito si Rocket.ph. Like for example, this one, I will provide you with tips and tricks and help you to create powerful presentation. And then, vocal coach, ayan. So, may mga template naman dito. But, I prefer this start from scratch. Ayan. So, add new service. Ano ba yung service name na gusto natin? Like, for example, I prefer logo designs. Logo designs. Ayan. And then, sa ating descriptions, kailangan dito, ilagay ninyo yung mga inclusions ng services ninyo which makes it convincing. And of course, dapat specific or di kaya particular as much as possible para hindi nagaano nagtatanong si client. So, may hinanda na akong description dito, kaya nga ito ay pinis ko na lamang. Like for example, this one, no? Our basic logo design package is perfect for startups and small businesses. So in that way, let's try to make our description convincing. Next, showcase your best pieces of work up to 10 media. So here, maglalagay tayo ng mga best pictures ng ating mga works. Like for example, click here to upload files. Ayan. So may nailagay na po ako dyan. Sa price naman, depende pa rin po ito sa inyo. So kung gaano kalaki or kababa yung i-rate ninyo. So like for example lamang po ito, no? I write 1,000. Ayan. And then fixed price, ang delivery time na ginawa ko is 3 days kasi nga gagawin ko pa lang ito. Next, the category is graphics and design. Pwede kayong mamili, depende po sa inyong gagawin o pinagagawa sa inyo ni client. What do you need from the client to get started? Since logo design ang nilagay ko, I need to ask, syempre, si client. And syempre, dapat si client, i-provide niya yung ano ba yung mga gusto niyang ipagawa. So, pwede natin ilagay dito is what to include. What to provide. Ano ba yung hihingiin natin kay client? First, syempre, kailangan natin ng clear description ng kailangan niya. 1 to 2 sentence describing your business. And of course, the target audience. Also, the examples that you like. And the site URLs from your competitors. Yan. Bakit natin kailangan to gawin? Para maibigay ni client kung ano nga ba at kung paano natin sisimulan yung ating gagawin. Especially if you're into a logo design. Yan. And then, kapag nalagay nyo na, nakompleto nyo na, na-fill up nyo na ito, let's click Save Changes. Okay. Kapag may lumabas na dyan na astig yung changes, your changes have been saved. Ibig sabihin, may nailagay na tayo sa ating services. Ang third naman is product. So kung may magawa na kayong digital product like coloring books, busy books, template collection, or planners, or anything na gawa ninyo na gusto ninyong ibenta, dito ito papasok. Kaya let's click Add New Product. Product type, digital downloads, and click Continue.
As you can see, may mga suggested na pwede kayong gawin na products like Zoom backgrounds or di kaya flashcards. But in our case, I prepare to start it from scratch. Ayan. So, sa product name, ang ilalagay ko ay Kids Coloring Book kasi yun yung ginawa ko na product. So, Kids Coloring Book, Animals. And our product type is digital downloads. Sa description, ilagay ninyo yung inclusion or ano yung meron sa coloring books or item na binibenta ninyo. Like ilang pages, editable to Canva ba, or yung mga benefits nito. Basta try to make your description convincing. Ayan, may naka-ready na ako na description dito. Then, after nyan, mag-upload kayo ng picture na magre-represent ng product ninyo. Kahit sa picture, make sure convincing na ito. Ayan. Let's add up to 10 media to your product. Click here to upload files. Ayan. So, pwede pa tayo magdagdag ng isa pang media. Ayan. So, since we're selling the coloring books, sa assets naman, dito makukuha ni client yung digitally made products ninyo. Pwedeng links through Google Drive or pwedeng link from Canva, especially if nasa inclusion or description natin na pwedeng i-edit ni client yung gawa natin, katulad niya nito. Go to Canva and open your work. Tapos, let's click Share and hanapin yung template link. Click Copy. Then, saka natin siya ipipaste sa rocket.ph assets. Dito natin ipipaste yung ating na-copy na link, template link sa Canva. After nyan, sa price na tayo. I'll make it, yung ating coloring book, I'll make it, let's just say 100. Again, depende sa inyo ito kung magkano nyo ito i-rate. Yan, note ko lang din po na kapag may nag-avail ng product ninyo, may 10% platform fee si Rocket.ph. Actually, hindi lang po si Rocket.ph. Maski yung ibang mga digitally marketplace like Amazon, Etsy, ganun din. May mga platform fee po sila. And kapag na-complete na natin ito, tungkol sa product ninyo, let's click Save and Publish. Ayan, malalaman din natin na kapag okay na yung ating nagawa, may lalabas na notif sa taas. Astig, your changes have been saved. So, lahat ng mga products na gagawin nyo, dito yan makikita. Our next part naman, ang ating pang-apat na part, is yung ating socials. Here, you can add yung mga social media accounts nyo para maraming makakita ng mga ino-offers ninyo and ma-check din ni client yung mga previous works ninyo. So, dito nyo lang siya ilagay like yung inyong YouTube, yung inyong Facebook, and then yung inyong TikTok kung may mga TikTok accounts kayo. And our last part is the design. Dali din po ito. Here, you can choose the color, theme, and fonts ng inyong rocket ship. So, pwede kayong mamili. Ako, ang ginamit kong design ay itong freelancer. Kaya kung makikita ninyo, ito yung nasa ating page, sa ating headline. Ayan, pwede kayong mamili. Pwede rin sa colors. Pwede kayong mag-empanada, Betamax, scramble, laing. So, kung mapapansin nyo, napaka-Filipino talaga nung kanilang mga ginamit na title sa kanilang colors and of course, dito sa kanilang fonts. Pwede nyo palitan ang inyong mga fonts na ginagamit dito. And once na na-customize na ang inyong rocket ship, buo na ang inyong shop sa rocket.ph. You can also share your link sa mga social media platforms by clicking this. Okay, share. And then, copy. Pwede nyo siyang i-share sa mga social media platforms ninyo, especially if they want to avail your products and your services. And pahabol lang, para malaman ninyo kung may bumili na ba ng inyong mga digitally made products, tingnan natin dito sa inyong wallet and then sa inyong orders. So, let's click Rocketer Dashboard. Makikita nyo dito sa Rocketer Dashboard ang inyong rocket ship, orders, my wallet, deliveries, customers, and recommendations. So, let's click orders. Dito sa orders, natatrack natin kung may mga bumili na ba ng ating mga digitally made products. So, dito sa complete, ayan, nakalagay na dito kung
sino yung bumili at kung ano yung kanyang na-purchase. And then, tingnan naman natin kung pumasok na sa ating wallet yung naging payment ni client. So, like for example, sa My Wallet, dito na nakalagay yung kanyang payment. Pwede natin ito ma-transfer through GCash by send to e-wallet. Ayan. Pwede nyo ilagay dito yung number ninyo at anong klaseng e-wallet ito. GCash, coins.ph, and anong pangalan ng recipient. So, in that way, matatransfer na yung binayad ni client sa inyong bank account or di kaya sa inyong mga e-wallets. At ang pinakahuli nga, no, at ito ay magsisilbi na rin na tip or advice ko sa inyo sa paggawa rin na inyo ng inyong digital product. Kasi ito yung mga kadalasan na nagiging problema din ng mga kapwa natin na gumagawa ng digital products. Tandaan po natin, huwag kalimutang i-promote sa social media. Mag-share sa Facebook groups o kahit gumawa ng post sa Instagram at TikTok para makita ng mas maraming tao. Dahil po dito, mas mapapadali natin itong i-market, basta samahan lang natin ng tiyaga at tayo ay aasenso.